Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Shin Labininay at welcome sa ating Basic Food Safety Seminar. Ang food safety ay ang pagpapaniguro at pagpapanatili na malinis at ligtas ang pagkain mula sa anumang panganib o masamang epekto sa kalusugan. Mahalaga ito sa lahat ng tao sa planta, kahit na hindi ka food handler dahil may bahagi ka sa pagtiyak na ligtas ang produkto na inaabot sa customer. Ang pagkain ng kontaminado ay maaaring magdulot ng foodborne illness, gaya na lamang ng Salmonella, E. coli, hepatitis at iba pa. Ang sintomas nito ay ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, diarrhea, lagnat at iba pa. At mas madaling tamaan ang mga high-risk groups, katulad na lamang ng mga sanggol, kabataan, matatanda, mga buntis at may mga sakit. Dahil mahina ang kanilang immune system, kaya madali silang matamaan o mahawa ng mga sakit. Ang hazards at meron din pong hazards in food safety. May tatlong klase ng hazards na dapat nating bantayan. Unang-una, ang physical hazards, katulad na lamang ng buto o plastic na maaaring makasugat sa bibig o lalamunan. Halimbawa po dito ay kapag aksidenteng nahalo yung maliit na buto sa pagkain at sa hindi inasahang pangyayari, nakain natin yung pagkain na nalagyan ng maliit na buto. Maaari po itong makakasugat sa ating lalamunan dahil posibleng mababara siya sa lalamunan natin. So, at pangalawa, ang chemical hazards mula sa cleaning agents o sobra na additives na nakakasama sa katawan. Halimbawa po dito ay yung pesticides na aksidenteng nahalo rin sa pagkain natin at yung pagkain yun ay nakain natin ay posible pong 100% po na ma-food poison tayo o ma-food spoilage. Pangatlo is ang biological hazards gaya ng bacteria, virus at fungi na madalas na nagdudulot ng food poisoning. Halimbawa po rin dito ay yung kapag yung pagkain natin ay pinabayaan natin at nalagyan ng dumi at kinain pa rin natin, maaari din po tayong ma-food poison po dahil yung pagkain na yun ay nalagyan na ng mga bacteria. So, how to prevent hazards? Upang maiwasan ang hazards, siguraduhin malinis at ang kagamitan at lugar. Ihiwalay ang hilaw sa lutuin at i-reheat ng maayos. Panatilihin ang pagkain sa tamang temperatura at gumamit ng safe water at ingredients. So, ang susunod is ang factors affecting microbe growth or nandito po yung example ng FATOM. Ang FATOM po is ang food, acidity, time, temperature, oxygen at moisture. Ang paglago ng mikrobyo ay naapektuhan ng FATOM. Ang susunod ay ang food. Example po, kailangan ng mikrobyo ng nutrients para lumaki. At acidity, mas acidic ang pagkain, mas mahirap magparami ang mikrobyo. Sa time naman po, mas matagal sa temperature danger zone or TDC. Ito po yung tinatawag na temperature danger zone. 5 to 60 degrees Celsius. Mas dumarami. Sa temperature, siguraduhin luto at store ang pagkain sa tamang temperatura. At oxygen, may aerobic or anaerobic at facultative microbes. Sa moist, mas maraming tubig, mas prone sa microbes. Ang personal hygiene and proper handling, mahalaga rin ang personal hygiene. Kaya laging malinis ang katawan at kamay, magsuot ng tamang uniforme tulad ng hairnet, mask, collared shirt, apron at gloves. So hugasan ang kamay ng tama 20 segundo mula sa siko hanggang sa daliri at gumamit ng sanitizer bago humawak ng pagkain. At ang proper hand washing naman po ay daily routine na din natin ito mula sa bahay hanggang sa patungo tayo sa production dahil sa bahay bago tayo kumain nag-hand washing po tayo at sa production naman po
bago tayo makapasok sa loob ng production is kailangan natin ng proper hand washing muna. So, ang susunod is ang siguraduhin na tama ang storage ng pagkain. At gamit ang FIFO or FIFO, so it means first in, first out. At FEFO, it means first to expire, first out. At ito po ay obserbahan ang tamang temperatura ng chiller mula 1 degree Celsius sa freezer at 12 to 25 degrees Celsius at dry storage. So, ang food safety starts with you. Food safety ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Ang lahat ay may responsibilidad sa quality assurance upang matiyak na ligtas ang produkto mula sa planta hanggang sa customer. Sa pamamagitan ng malinis na materials, proper handling, pagluluto at hygienic practices, makakagawa tayo ng pagkain na ligtas sa lahat at mataas ang kalidad. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.